Kasi pag iniisip ko, saan ako kukuha nun? Maasa lang ko sa Panginoon. Eh mapalad pala yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya kapag nanampalataya ka sa Diyos, gagawa ang Diyos. Lahat ng gagawin natin ng walang pananampalataya, kasalanan. Kaya sumampalataya ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Pero ang sabi mo nga sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo rin naman kasi kalooban na ma-operahan ako, okay lang. Meron naman ako sapatos na parang kay Johnny Depp. Si Johnny Depp, meron ganun sapatos. Okay na sa akin. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa akin eh. Ang plano ng Diyos sa akin, hindi yung talagang pilay. Kasi pilay na ako mga kapatid. Meron akong severe patellar arthritis. Tumubo na ang lahat ng osteophyte sa bokong-bokong ko. Wala na akong bokong-bokong, puro buto lahat. Ngayon, sabi ko, paano gagawin niyo dyan, doktor? Kakayasin natin yan. Ay ko, paano yung titanium? Paano papasok yan dyan? Ipinaliwanag sa akin ng asawa ng Melissa, yun yung assistance na pag-oopera ng mga doktor. Ang business niya, nagtitinda talaga ng mga titanium. Pinaliwanag sa akin, ipapasok daw yun sa tuhod. Ibiyakin yung tuhod mo, ipapasok. May buto pala tayo sa loob ng butas. Doon isushoot yung bilog na yun. Tapos may computer, doon na maggagay. Alam ko saan bubutasan ng buto at doon lalagyan ng tornilyo. So ang paa ko magiging steady na, parang i-welding. Pero pag itinapak mo, hindi na masakit. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang gusto ko lang, makapaglakad ako ng hindi masakit. Okay na sa akin yung madala niya sabihin sa akin ni Baby, huwag ka lang maglalakad, okay naman ang forma mo eh. Kasi pag tumayo ka naglakad na, wala na. Kaya puro nakaupo ka lang. Eh ngayon, makapaglalakad na ako. Hindi nga lang ako makapagbabasketball, pero shooting siguro, kaya. Lakad, o baka makatakbo rin ako sa darating na panahon, God's willing. So gusto kong bigyan ng emphasis mga kapatid sa inyo na walang imposible sa sumasampalataya, tandaan nyo. Pero meron ditong sinasabing kakaunti pa na ng palataya eh. Tignan natin kung sino yun, ha? Matthew 8:26. Tingnan nyo kung dito tayo pumapasok. Baka mamaya, maliit ang pananampalataya mo, humingi ka ng Diyos na palakihin. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? So ayun na yung keyword, natatakot. O kayong kakaunti ang pananampalataya. Nang magkagayon, nagbangon siya, sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoong panahon. Ito yung eksena na binabagyo yung barko ni Jesus Christ. Si Jesus Christ natutulog sa kutsyon, relax na relax. Yung mga apostol, pinapasok ng tubig yung barko. Natakot sila dahil wala ka bang concern sa amin, Panginoon, mamamatay na tayo dito. At sagot ni Kristo, hindi ba kasama niyo ko? Ano yung katatakot niyo? Di ba Kristiyano tayo? Di ba ang Espiritu Santo na nasa atin, ang salita na ang Ama? Di ba nasa atin ang buong kapuspusan ng Diyos? Ba't ka matatakot? Ano yung katatakot mo? Wala kang dapat katakutan. So wala tayong dapat katakutan kahit anumang bagay. Pag natatakot ka pa, hindi perfect yung love sa iyo. So sabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan mo aming pananampalataya. Ano pa yung kakaunti pananampalataya? Matthew 6:30. Ito sabi, ngunit kung dinaramitan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay dinagatong sa kalan, hindi baga lalo-lalo na kayong daramitan niya? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Merong iba natatakot mag-igapo, mauubos daw pera eh. Hindi mo alam magnanakaw ka, pag hindi ka nag-igapo, sa impyerno ka pupunta. Samantalang sabi ng Panginoon, pag sumampalataya ka sa akin, subukan mo ko. Ibigay mo ng buong buo, ikapotandog mo, bubusa kita ng pagpapala. Walang silid na kalalagyan. Ang espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, spiritually, physically, materially, pupuspusin ko lahat ng pagpapala. Ba't hindi mo ko subukan? Wala kang makikita sa Bible na pag sinabi na Diyos, yun lang. Napakahalaga nun, dekreto ng apostol yun eh. Mawawala ka sa sumpa, sa langit ka pupunta. Matthew 25:34. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. So kung sasabihin mo pinagpala ka, dapat eto ka. Dahil sabi, pinagpala ng aking Ama eh. Mga pinagpala ng aking Ama, manahin nyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatagang sanlibutan. So yung palang pupunta sa langit, yung pala pinagpala. So ikaw ba pupunta sa langit? Lubos ba ang pananampalataya
pagreklamo at pagsunod sa Diyos. Tingnan mo, baka may kasalanan ka pang ginagawa. Baka nabubuhay ka pa sa kasalanan. Paano ka pupunta sa langit? Nakasumpa ka pa. Sino yung nakasumpa? Matthew 24:41. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa. At sa paapoy, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So yung palang dagat-dagata nga po, inihanda kay Satanas at sa kanyang mga anghel na sumama sa kanya, ang problema, may mga taong makakasama. Yung mga isinumpa, yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So to be sure, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalm 133:3, ay gandang pagmasdan ng iglesia ganito. Masdan ninyo na pagkabutit, pagkaligaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. So we have to have union in Christ. Siya yung ulo, tayo katawan eh. Magkaisa tayo kay Kristo. Si Kristo ang salita ng Diyos. Ang lahat ng kautusan ng Ama, si Kristo. Kung magkakaisa tayo lahat kay Kristo, napakagandang tignan daw. At ang masaganang pagpapala ay bubuot sa iglesia nagkakaisa kay Kristo. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa mga tuwid bagay sa balbas ni Aaron. Na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. So nagsimula sa high priest kay Kristo at yung high priest sa iglesia kay Brother Manny. Si Aaron, siya yung sacerdote. Mula kay Brother Manny, down the line, sa lahat ng isinugo, hanggang sa kahulihan bahagi, bumababa ang pagpapala o langis o anointing ng Spirit. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion. Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. So may pinarating palang pagpapala sa iglesia. Ano yun? Sa mga tuwid bagay, ang buhay na magpakailan paman. So kung gusto mo sabihin, ang pagpapala ano? Yung buhay na walang hanggan. Yun ang pagpapala. Yun ang kamitid-kampin mo. Yun ang targetin mo. Huwag ka na tumarget ng kahit ano. Bakit? Tagapagmana ka ng lahat ng creation. Ano pa tatargetin mo? Lahat ng nilikha ng Ama, tagapagmana si Kristo at tayo. Tagapagmana si Kristo at tayong mga anak ng Diyos. Ang member ng iglesia ang tagapagmana ng lahat ng creation. Gagawa nga ang Panginoon, biruin mo, doon sa 1:26. Kasi lahat ng bagay maluluma eh. Saan kayo nakakita ng bagay na hindi na luma? O hindi nagbago? Kung yung mga universe nga maluluma, magbabago, papalitan yan eh. Hindi lang natin alam kung anong ipapalit na itsura ng mga star. Basahin ko sa inyo ha. Nang una, inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang iyong langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan. Parang isang kasuotan na iyong papalitan at sila'y mapapalitan. Yung nakikita nating universe na yan, yung lahat ng mga galaxies na yan, na billions of galaxies na yan, susunugin lahat yan para palitan. Masusunog ang langit at lupa. Pagkakaroon ng heaven's quake na hindi pa na ilalagay ni Webster Dictionary yung heaven's quake. Earthquake pa lang na isusulat ni Webster. Kung mababasa ni Webster tong heaven's quake na to, pwede niyang ilagay sa dictionary niya, heaven's quake. Kasi malapit na maganap to. At pag naganap to, last judgment yun eh. Magkakaroon na ng paghatol. So checkin natin ang sarili natin. Baka kasi mamaya, wala ka sa pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. May panahon pa eh. Buhay ka pa eh. Pwede mo pang siyasatin ang sarili mo. Ang siyasatin mo, sarili mo. Huwag mo siyasatin yung iba. Kasi pag siniyasat mo yung iba, marami kang makikita. Baka mag-away pa kayo. Sa dami mo makikita. Pag ako siniyasat nyo, ang dami nyo makikita kung mali. Ang dami nyo makikita palpak sa akin. Alam niyo ba, napakapalpak ko. Oo, ang dami kong kapalpakan. Lately nga, ang dami kong pinagagawang kapalpakan eh. Talagang lalo na kapag damdami ng kumilos. Lalo na kapag hindi ka muna nakinig.
At sa isip mo, yun ay nasa isip mo, damdamin mo, magsasalita ka ng masama na mali pala. Ganon kahina ang tao. Ganon talaga tayo karupok at kadumi. Napakadumi pa natin. Kung titignan mo, ang linis mo na, hindi, napakadumi. Ang dumi pa natin. Kailangan magpalinis tayo sa Diyos. Para malaman mo yan, suriin mo yung sarili mo, tignan mo yung kadumihan mo. Tignan mo yung kasalanan mo. Napakarami pa nating kasalanan. Akala mo lang wala, pero meron. Akala mo lang yun. Pag chinik mo mabuti sarili mo, kaya sabi, chingin mo yung sarili mo, tumingin ka sa salamin. Kasi kapag pupunta ka naman sa Mega Mall, ang ganda mo dun eh. Kahit malayo't malapit, ang ganda mo sa salamin sa mga mall eh. Ba't hindi mo gamitin yung mga salaming totoo? Yung salamin na salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun ang salamin eh. Doon mo ibabatay ang buhay mo kay Kristo. Si Kristo lang ang batayan ng lahat ng bagay. Kung ano naganap kay Kristo, yun ang batayan ng lahat ng bagay. He is the source of all things. Creator of all things. Kaya kung gusto mong ibatay ang buhay mo, kung tingnan mo kung nakakaabot ka sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo doon sa centurion eh, hindi ako nakakita ng napakatinding pananampalataya sa Israel, kundi itong centurion na to. Bilhin mo, sabi ni Kristo, sige, paparoon ako sa bahay mo para pagalingin ang alila mo. Hindi na. Sabihin mo na. E di ba sinabi na lang ni Kristo lahat na nakasulat? Ayan, sinabi na lang niya lahat yan. Ipinasulat sa mga apostol. Ayan, sinabi na niya. O ano gagawin natin dyan sa sinabi? Kailangan maging katulad tayong centurion. Paniwalaan mong lubos. Ipamuhay mo. Tignan mo sarili mo. Sabi sa James 1:21-23. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So yung mga salita pala na itatanim sa atin, salita ni ang makapagliligtas ng kaluluwa. Eh kung walang na itatanim, ano ililigtas sa'yo? Walang maililigtas sa'yo. Hindi ka nagtatanim eh. Kailan maitanim ang salita ng Diyos? Saan? Sa puso. Sa puso. Kasi pag hindi sa puso, mababali wala mo sa isip, mananakaw agad ni Satanas. Eh labas-pasok si Satanas sa isip eh. Nakaw agad yan. Sa puso, hindi niya kayang pasukin yung kaloob-looban yun eh. Buhay mo yun eh. Yun ang buhay, sabi sa Proverbs 4:23. Alagaan mo ang iyong puso sapagkat yan ay buhay.